Motor na nalipasan ng ilang buwan dahil nagkaroon ng problema. Hindi na nagagamit kaya puro sapot na ng gagamba at puro alikabok na yung mga kaha. Ito pala yung Mio na hindi na nagagamit kaya nakatambak na lang. Nagkaroon kasi ng problema kaya yung chrome ng side mirror nagbabakbak na kaya hinayaan na lang. Dahil kung gagamitin pa sa daan ay delikado. Yung bounce kasi nung shock niya ay limitado. Kaya makikita nyo kapag binounce ko ay nag-i-stack up. Kailangan mo pang hatakin at diinan para mag down and up. Siguro ay tumatagas na kasi yung langis kaya nagkakaganon. Sa tagal na kasi neto umabot na ng 10 taon. So ayun, para maniwala kayo na may tagas na talaga itong shock. Kaya pupunasan natin ng basahan para makita nyo. Yan. So punasan natin. Yan. So na kayo nakikita. So iba-bounce check natin para makita nyo. So ayun, may tagas na talaga. Ayan, kitang-kita nyo. Ayan, papalitan na natin ng bagong shock. Dahil papalitan na natin yung shock, kailangan natin baklasin itong mags gamit ang number 14 at 17 na yabe. Yung huling gumamit ay muntikan daw masemplang pagpreno niya sa unahan, yun ang sabi. Kaya kailangan na natin luwagan at tanggalin para mapalitan. Sa pagtanggal, kailangan mong pukpukin yung ehe para smooth mong matatanggal. Tapos yung nakasuksok na flat screw, dahan-dahan mo nga hatakin para malaglag na yung gulong. Tsaka mo tatanggalin yung dalawang tornilyo ng caliper. Habang binabaklas ko nga yan, medyo matigas kaya napaaray ako ng pabulong. Kaya ginawa ko, kumuha na lang ako ng martilyo tsaka akong pinukpok na lang. At least hindi ako persado at mabilis kong matatanggal. Sa pagbaklas naman ng siya, kailangan mong gumamit ng number 14. Kailangan mo rin suksukan ng flat screw para lumuwag dahil yung tipos niya ay virgin. Ulitin ko na rin yung pag-bounce para makita nyo ng lubusan na yung shock ay tagas na kaya kailangan na nating palitan. Ito pala yung ipapalit natin, TRC Racing na S-Tech, CNC yung gumawa niyan. Kaya masasabi mo talagang kalidad at mapagkakatiwalaan. Ang kagandahan dito, kung gusto mong patigasin o palambutin, i-adjust mo lang yung sa ibabaw. May kasama na siyang alley wrench na mo lang i-adjust sa ibabaw. Para sa akin, mas goods ang malambot para damang mong nakasakay ka sa motor, hindi sa kalabaw. Kaya ikabit na natin, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Sa pagsalpak niyan, kailangan mong gumamit ng ehe para malaman mo kung pantay na. Para hindi ka mahirapan sa paglagay ng mags at hindi magasgasan. Ganun lang siya kadali, kaya kahit nanonood ka lang ay siguradong may matututunan. Malay mo, gusto mo na rin magpalit, pwede kang mag-PM sa akin. Bibigyan pa kita ng discount basta umorder ka lang sa akin. Sa paglagay ng gulong, kailangan mong dahan-dahanin para mabilis mong masalpak. Pag bumili ka neto, hindi mo pangihinayangan kahit ikaw pa ay masaldak. At dahil okay na, pwede na nating testingin para malaman natin kung gaano ka quality. Pero syempre, kailangan natin linisan para pag tinesting natin sa labas ay hindi masira yung ating identity. At dahil okay na, pwede na natin subukan sa labas. Kaya dali-dali ko nang inatras para makalabas. Kaya ano pang iniintay, testingin mo na yan. Apagkaangas! Okay na yung bounce kaya kahit ako'y mamreno ng mamreno ay hindi ako masisemplang. Kaya pwede ng ilong ride kaya salamat sa panonood. Ingat!